Sa edad na lampas 60, hindi lang karanasan ang dumarami, kundi pati ang mga tanong. Bakit kaya kahit sapat ang tulog, may panghihina pa rin? Bakit habang nagiging mas disiplinado ka sa pagkain, tila mas mabilis ka pa ring mapagod? At ang mas nakakalito, bakit ang mga pagkaing pinaniwalaan mong healthy buong buhay mo ay parang hindi na ganon kabuti sa katawan mo ngayon? Ito ang isang masakit pero mahalagang katotohanan. Nagbabago ang katawan kapag tumatanda. At dahil doon, nagbabago rin ang epekto ng pagkain sa atin. Ang gulay na nakasanayan mo nung bata ka, maaaring maging sanhi na ngayon ng pananakit ng kasukasuan. Ang prutas na pinapaboran mo tuwing tag-init, maaaring nagpapahirap sa bato mo ngayon. Ang iniinom mong kape tuwing umaga, baka siya ang dahilan kung bakit nanginginig ang tuhod mo bago pa man magtanghalian. Pero walang nagsasabi nito. Dahil sa kulturang Pilipino, maraming pagkain ang itinuturing na sagrado, ligtas at laging tama. Pero kung tutuusin, ang katawan mo ngayon ay hindi na katulad ng dati. Ang atay mo, ang bato mo, ang puso mo, lahat yan ay mas sensitibo, mas mabagal magproseso, mas mabilis mapagod. Hindi ito pananakot. Isa itong pagbubukas ng mata. At kung isa ka sa mga senior na gustong manatiling malakas, makalakad ng magaan, makaisip ng malinaw, at mapanatili ang dignidad sa bawat kilos, kailangan mong malaman ang totoo. Sa video nating ito, ilalantad natin ang 7 pagkaing akala mong walang problema, pero sa katotohanan ay maaring tahimik na nagpapababa ng lakas mo araw-araw. Hindi lang basta gulay, may prutas, inumin, sausawan, at kahit mga paboritong agahan. At may bonus pa sa dulo na siguradong ikagugulat mo, isang natural na herbal juice na pinapaniwalaang mabisa pero posibleng mapanganib pala sa ilang senior. Ngunit mahalaga ring sabihin, hindi lahat ng pagkain ay masama sa lahat ng tao. May mga pagkain na ligtas kung paminsan-minsan lang. May iba naman na delikado lang kapag may maintenance na iniinom ka o kapag may kasaysayan ka ng sakit sa puso, bato o alta presyon. Kaya't ang layunin ng video na ito ay hindi para takutin ka, kundi bigyan ka ng malinaw na dahilan kung bakit dapat mong suriin ang plato mo ngayon bago pa mahuli ang lahat. Kung ikaw ay senior na naniniwala na ang tamang kaalaman ay nagbibigay ng mas mahabang buhay, at kung isa ka sa mga tao na ayaw lang mabuhay ng mahaba kundi mabuhay ng may kalidad, dignidad at lakas, mag-comment ka ngayon sa baba ng salitang, "Panahon na." O, panahon na. Panahon na para baguhin ang iniisip mong ligtas. Panahon na para tanungin ang nakasanayan. Panahon na para unahin ang sarili mong kalusugan. Dahil baka ang lakas na hinahanap mo ay hindi pala kulang sa vitamins, kundi sobra sa maling pagkain. Ngayon, simulan na natin. Ang unang pagkain sa listahang ito ay paborito ng maraming Pilipino tuwing tag-init. Matamis, makatas, malamig, pero may tinatago palang panganib. At sa kwento ni Mang Luis, baka makita mo ang sarili mong kasalukuyang nararamdaman. Isa, pakwan. Tuwing 12:00 ng tanghali, eksakto pagkakain ng tanghalian, may isang parte ng araw na hindi pwedeng mawala kay Mang Arturo. Hawak niya ang remote, bukas ang electric fan, at nasa harap ang isang malaking mangkok ng malamig na pakwan. Ito ang naging panata niya mula nang magretiro siya bilang barangay treasurer. Masarap sa pakiramdam, parang nalilinis ang katawan, sabi pa niya sa kanyang apo habang kumakain. Pero sa loob ng huling 2 buwan, may napapansin na siyang hindi normal. Bigla siyang napapaupo sa sofa dahil sa biglaang pagkahilo. Minsan ay parang umiikot ang paligid kahit hindi naman siya gumagalaw. Sa isa pang linggo, dumadaing siya ng pananakit ng sikmura. Kalaunan nang ipasuri siya ng anak niya sa klinika, lumabas sa resulta na may problema ang balanse ng electrolytes sa katawan niya, partikular sa sobrang potassium.
Ayon sa doktor, ito ay isang uri ng hyperkalemia, isang kondisyon kung saan sobra ang potassium sa dugo na maaaring makaapekto sa tibok ng puso, kalamnan at ugat ng katawan. Karaniwan itong nangyayari sa mga taong may edad, lalo na kung may iniinom silang maintenance para sa alta presyon, diabetes o may banayad na problema sa bato. At isa sa mga hindi inaakalang nagpapalala nito ay ang pakwan. Ang pakwan ay may mataas na level ng potassium. Sa isang tasa lamang ay maaaring may 170 hanggang 180 mg nito. Para sa kabataan, mabilis lang mailalabas ng katawan ang sobrang potassium. Pero para sa mga tulad ni Mang Arturo na 73 anyos na, bumabagal na ang function ng kidney. Kaya't ang pakwan na akala mong pampalakas ay posibleng tahimik na nagpapahina sa loob. Bukod dito, ang pakwan ay may diuretic effect rin. Ibig sabihin pinapabilis nito ang paghihi. Sa una mukhang positibo ito, para bang nililinis ang katawan. Pero sa sobrang pag-ihi, nawawala rin ang mahahalagang minerals tulad ng sodium at magnesium na mahalaga para sa lakas ng kalamnan at malinaw na pag-iisip. Sa mga senior na hindi sapat ang iniinom na tubig o may iniindang dehydration, mas delikado ito. Isa pa, maraming Pilipino ang hindi namamalayan na may mga iniinom silang gamot na potassium sparing. Ibig sabihin, pinapanatili ng gamot ang potassium sa katawan. Kapag sinabayan ito ng regular na pagkain ng pakwan, mas lalong tumataas ang panganib ng hyperkalemia. Hindi man agad maramdaman ang epekto. Unti-unti itong naglalagay sa panganib ang katawan ng isang senior. Para kay Mang Arturo, napagtanto niya ang kahalagahan ng pag-alam. Ang paborito niyang prutas na parang walang kasalanan ay posibleng isa sa mga dahilan kung bakit siya mas madalas mapagod at makaramdam ng hilo. At sa isang simpleng pag-iwas, hindi total na pagputol, kundi pagbabawas, unti-unti niyang naramdaman ang pagbuti. Ngayon, tuwing tanghali, kalahating hiwa na lang ng pakwan ang kanyang kasama at may kasamang baso ng tubig imbes na iced tea. Hindi naman natin sinasabing bawal na ang pakwan sa lahat ng senior. Pero kung ikaw ay may maintenance medication, madalas manghina o may history ng kidney issues, mas makabubuti na kumonsulta muna sa doktor at limitahan ang pagkain nito. Dahil sa panahon ng pagtanda, ang tunay na kaaway ay hindi laging galing sa labas. Minsan, nasa mesa mo lang siya at araw-araw mo siyang inaabot ng walang pag-aalinlangan. 2, 3 sa isa instant coffee. Hindi pa man sumisikat ang araw, may isang ugali na nakasanayan na ng maraming senior ang magtimpla ng kape. Minsan habang nagluluto ng almusal, minsan habang nagbabasa ng dyaryo, at madalas habang tahimik na nakatanaw sa labas ng bintana. Para sa iba, ito ay ritual. Para sa ilan, ito ang nagpapalakas ng katawan sa simula ng araw. Pero may mga pagkakataon na hindi mo namamalayan. Ang kape mismo ang dahilan kung bakit ka mabilis mapagod, biglang napapahawak sa dibdib, o bakit tila palaging tuyo ang lalamunan mo kahit umiinom ka naman ng tubig. Lalo na kung ang iniinom mo araw-araw ay yung 3 inisang instant coffee. Magaan sa bulsa, mabilis timplahin at may tamang tamis. Pero sa likod ng convenience nito ay may 3 bagay na tahimik na nagpapahina sa katawan ng mga may edad: asukal, creamer at caffeine. Ayon sa mga pag-aaral, ang isang sachet ng 3-in-1 coffee ay maaaring maglaman ng 6 hanggang 10 gramo ng asukal, nakatumbas ng halos kalahati o higit pa ng inirerekomendang daily sugar intake ng isang senior. Ang asukal na ito, kapag hindi agad na-burn ng katawan, ay iniimbak bilang taba, nagpapataas ng blood sugar at maaaring magdulot ng insulin resistance. Kaya kung ikaw ay senior na may history ng diabetes o pre-diabetes, ang pagsisimula ng araw sa matamis na kape ay parang pagsisimula ng giyera sa loob ng katawan.
Pero hindi lang asukal ang usapan. Ang non-dairy creamer na kasama sa maraming 3 in 1 mix ay may taglay na trans fat, isang uri ng taba na kilalang sanhi ng inflammation sa katawan. Ayon sa Harvard School of Public Health, ang regular na konsumo ng trans fat ay konektado sa pagtaas ng panganib ng stroke at sakit sa puso. Sa madaling salita, habang iniisip mong nagkakape lang naman ako, unti-unti mong pinapalala ang kondisyon ng iyong puso't ugat. At ang caffeine, sa tamang dami, maaaring may benepisyo ito, pagpapalakas ng alertness, pagbawas ng antok. Pero sa edad 60 taas, kung saan bumabagal na ang metabolism ng katawan, ang caffeine ay mas tumatagal sa sistema. Nagdudulot ito ng palpitasyon, pagkahilo, anxiety at minsan ay pananakit ng tiyan. Higit pa roon, ito ay diuretic, ibig sabihin pinapabilis ang pag-ihi. Kapag ikaw ay madalas umiihi pero hindi sapat ang iniinom na tubig, mapapansin mong mas madalas kang mapagod, madaling mapasma o makaramdam ng panlalambot. Hindi rin kakaunti ang mga senior na umiinom ng maintenance drugs para sa blood pressure o kidney function. Ang sobrang caffeine ay maaaring makialam sa bisa ng mga gamot na ito. Mas pinapabilis ang tibok ng puso o pinapababa ang epektibong absorption ng ilang gamot sa katawan. Ngunit ang pinakamalaking panganib ng 3 sa 1, ang kasanayan. Yung iniisip mong isa lang naman sa umaga, pero kung araw-araw, buwan-buwan, taon-taon mo itong ginagawa, parang dinidilig mo ang isang sakit na unti-unting lumalalim sa loob. Kung nais mo pa ring uminom ng kape, may mga alternatibo. Pwedeng gumamit ng plain coffee granules, tapos ikaw na ang mag-adjust ng tamis gamit ang kaunting asukal o gatas. Sa ganitong paraan, ikaw ang may kontrol sa iniinom mo. Hindi ang produkto ang may kontrol sa katawan mo. Dahil sa edad nating ito, hindi sapat ang masarap. Dapat siguradong ligtas. Siguradong hindi panandali ang ginhawa lang, kundi pang matagalang lakas. 3, pritong itlog na may mantika. Araw-araw mong nakikita. Sa almusal tuwing may sinangag, kahit minsan sa hating gabi kapag gutom ka. Madali, mura, masarap. Pero ang itlog, kapag ipinares sa mantika, lalo na kung paulit-ulit nang ginamit ang mantika, ay maaaring hindi na simpleng agahan lang. Sa katawan ng isang senior, ito ay maaaring simula ng tahimik na pagbagsak ng lakas. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang itlog ay buo at masustansya. Totoo yan, lalo na kung nilaga o pinasingawan. Pero kapag ito ay pinirito sa mainit na mantika, lalo na kung yung mantikang ginamit kahapon ay siya pa ring gamit ngayon, ang dating masustansya ay nagiging mapanganib. Ayon sa mga nutritionist, ang pritong itlog ay maaaring may taglay na dieta trans fat depende sa ginamit na mantika. Kapag ang mantika ay paulit-ulit pinainit, naglalabas ito ng compounds tulad ng acrolein at aldehydes na nakakairita sa cells ng katawan at nagpapasimula ng pamamaga. Sa edad nating ito, kung saan ang immune system ay hindi na kasing bilis ng dati, ang chronic inflammation ay konektado sa arthritis, alta presyon at maging cognitive decline. Dagdag pa rito ang cholesterol sa egg yolk, kapag sinabayan pa ng saturated fat mula sa mantika, ay maaaring magpalala ng kondisyon ng mga may maintenance sa puso. Ayon sa American Heart Association, ang isang itlog ay may halos 186 na miligramo ng kolesterol. Kapag ipinrito, tumataas pa ito, hindi dahil sa itlog mismo, kundi sa langis na humahalo rito. At kung ikaw ay umiinom ng maintenance para sa high blood, maaring hindi mo alam na ang simpleng almusal mo ay bumabangga sa epekto ng iniinom mong gamot. Pero ang tanong, bakit araw-araw pa rin itong ginagawa ng karamihan? Simple, dahil nakasanayan. At dito pumapasok ang delikado. Kapag nakasanayan mo na ang isang bagay,
Kahit hindi mo na napapansin kung may masama itong epekto, ginagawa mo pa rin. At kapag tumataas na ang triglycerides mo, kapag mabilis ka ng mapagod, kapag nanlalabo na ang mata, dun mo lang iniisip kung ano nga ba ang sanhi. Kung nararamdaman mong ikaw ay isa sa mga taong may ganitong routine, huwag kang mahiya. Marami tayong ganyan. Kaya nga nandito ang video na ito, hindi para husgahan ka, kundi para ipaalala na may ibang paraan. Hindi mo kailangang tanggalin ang itlog sa buhay mo. Pero baka panahon na para ilaga mo muna. O kung gusto mo pa ring iprito, gumamit ng bagong mantika, mas mainam pa kung olive oil o coconut oil sa maliit na dami. Dahil sa edad nating ito, ang simpleng desisyon sa kusina ay may malaking epekto sa puso, sa pag-iisip at sa kinabukasan natin. At kung sa puntong ito ay nararamdaman mong, "Oh, parang ako yan ah." Kung parang tinamaan ka ng kaunti sa katotohanan ito, baka oras na para maging bahagi ka na ng komunidad na ito. Mag-subscribe ka na hindi lang para makapanood ng susunod na video, kundi para hindi ka mag-isa sa laban na ito para sa kalusugan. Dito sa gintong edad, bawat aral ay para sa mga tulad mong ayaw lang humaba ang buhay, kundi humaba ito ng malakas, malinaw at buo ang dignidad. 4. Talong. 7:00 ng umaga. Nasa harap ng kalan si Mang Benedicto, hinahanda ang kanyang paboritong agahan, tortang talong. Habang umuusok ang kawali, napapangiti siya sa amoy. Simula pa noong araw, ito na ang ulam kong hindi nakakasawa, sabi niya. Pero nitong mga buwan, napansin niyang bumabagal ang galaw ng kanyang balikat. May mga araw na mahirap itaas ang braso. Kapag naglalakad, tila may paninigas sa tuhod. Siguro dahil sa edad, bulong niya sa sarili. Pero may parte sa kanya ang nagtataka. Bakit parang bigla? Nang magpatingin siya sa barangay clinic, binanggit ng doktor ang isang posibilidad, inflammatory food triggers. Isa sa pinaka-common, ang talong. Ang talong ay kabilang sa tinatawag na nightshade vegetables, isang pamilya ng mga gulay na naglalaman ng natural chemical na tinatawag na solanin. Ang solanin, sa maliit na dami, ay kayang i-handle ng karamihan. Pero sa mga taong may edad, may rayuma, arthritis, or nerve-related pain, ito ay maaaring magdulot ng pamamaga sa kasukasuan, paninigas ng kalamnan at panghihina. Ayon sa Arthritis Foundation, may mga pasyente na nakakaranas ng joint flare-ups kapag madalas silang kumakain ng gulay tulad ng talong, kamatis at patatas. Hindi lahat ay naaapektuhan, pero sa mga sensitibo, tulad ni Mang Benedicto, ang simpleng talong ay parang gasolina sa apoy ng rayuma. Ang mas delikado pa, hindi agad nararamdaman ang epekto. Maaring araw-araw mo itong kinakain, iniisip mong healthy, pero unti-unti nitong pinapalala ang kondisyon. At kapag nadama mo na ang sakit, hindi mo agad maiuugnay sa pagkain. Iisipin mong, siguro puyat, siguro lamig, pero sa katotohanan, baka ang kasalanan ay nasa plato mo. Hindi natin sinasabi na masama ang talong para sa lahat. Pero kung isa ka sa mga seniors na may paulit-ulit na pananakit ng kasukasuan, naninigas ang balikat o leeg at hindi mo na maintindihan kung saan nanggagaling ang hapde, baka panahon na para suriin ang gulay na akala mong ligtas. Ang solusyon? Hindi kailangang itigil agad, pero subukan mong magpahinga mula sa talong ng 2 hanggang 3 linggo. Obserbahan kung may pagbabago. Kung gumaan ang pakiramdam mo, may sagot na ang tanong mo. Kagaya ni Mang Benedicto, na ngayon ay mas madalang na ang kain ng talong at mas madalas ang paglalakad sa umaga. Minsan, hindi gamot ang sagot. Minsan, kaalaman lang. 5. Instant oats o crackers. Kapag narinig mong instant oats o fiber crackers, anong unang pumapasok sa isip mo? Healthy, pampapayat, pang-almusal ng matatanda. At dahil sa mga salitang ito, maraming senior ang halos araw-araw ay umaasa sa mga pagkain ito bilang kapalit ng kanin o tinapay.
Pero sa likod ng packaging na may berdeng dahon, salitang fit at low fat ay may katotohanang bihirang na pag-uusapan. Hindi lahat ng instant at low calorie ay ligtas para sa katawan ng isang may edad. Ayon sa mga pagsusuri, ang maraming commercial instant oats at crackers sa market ay may taglay na added sugar, sodium at artificial flavorings. Sa unang tingin, maliit lang ang dami. Pero kung araw-araw mo itong kinakain at minsan ay 2 beses pa sa isang araw, unti-unti itong nagbubuo ng sugar spike at blood pressure elevation na tahimik na sumisira sa katawan. Ang instant oats kapag flavored, vanilla, chocolate, cinnamon, ay kadalasang may 12 hanggang 18 gramo ng asukal kada sachet. Ito ay halos katumbas ng soft drinks sa dami ng asukal. Kapag kinain mo ito tuwing umaga habang umiinom ng kape, ang katawan mo ay nagkakaroon ng blood sugar roller coaster. Biglang taas, biglang bagsak, biglang pagod, biglang gutom ulit. Hindi ba't napapansin mong kahit kumain ka ng oats sa umaga, gutom ka na ulit pagdating ng 10:00? Hindi dahil mahina ang katawan mo, kundi dahil panandalian lang ang lakas na binibigay ng high glycemic food na ito. Ganon din ang crackers. Marami ang light sa label pero mataas sa refined flour and trans fat para mapanatiling malutong at matagal mapanis. Sa edad na 60 taas kung saan mas mabagal ang metabolism at mas mahina ang insulin regulation, ang ganitong uri ng pagkain ay nagpapabagal ng utak, nagpapahina ng kasukasuan, at minsan ay nagdudulot pa ng brain fog o pagkalimot. At ang mas delikado sa lahat, kapag inaakala mong healthy na ang kinakain mo, hindi mo na sinusuri. Hindi mo na binabasa ang label. Hindi mo na iniisip kung ito ba'y tunay na masustansya o basta lang magaan. Kung ikaw ay isa sa mga seniors na umaasa sa crackers at instant oats araw-araw dahil madali, mabilis at masarap, hindi mo kailangang itigil agad. Pero baka panahon na para pumili ng plain, unflavored oats, iwasan ang may instant sa pangalan, at huwag nang bumili ng crackers na may sangkap na hindi mo mabigkas. Dahil kung hindi mo nga mabasa ang ingredients, paano mo malalaman kung ligtas ito para sa katawan mo? Sa panahon ngayon, ang tunay na malakas ay marunong magsuri. Ang tunay na maalaga sa sarili ay hindi lang basta kumakain ng tama, kundi nag-iisip kung bakit. 6, toyo. Sa bawat hapag, sa bawat sausawan, laging naroroon ang maliit na platito ng toyo. Para kay Aling Sean, ang toyo ay hindi lang panlasa, isa itong parte ng pagkatao niya bilang kusinera ng pamilya. Bata pa ang mga anak niya, may toyo na sa mesa. Ngayong may mga apo na siya, ganun pa rin. Huwag na ang ulam basta may toyo, sabi pa nga niya minsan habang dinidikdikan ng sili. Pero nitong mga huling buwan, napapansin niya, mas madalas mamaga ang kanyang mga daliri. Minsan parang may kirot sa batok. At kapag umaakyat sa hagdan, may panlalambot sa tuhod. Noong unay inisip niyang, siguro lamig lang. Pero nang sumailalim siya sa check-up, sinabi ng doktor na mataas ang sodium level niya at may signs ng fluid retention sa katawan. At nang tanungin kung madalas ba siyang gumagamit ng asin o toyo sa pagkain, natahimik si Aling Sion. Ang toyo ay isang kilalang sausawan pero hindi rin lingid sa kaalaman ng mga eksperto na ito ay sobrang taas sa sodium. Ayon sa US Department of Agriculture, ang isang kutsarita ng toyo ay maaaring maglaman ng aproksimadong 300 hanggang 400 miligram ng sodium. At tandaan, hindi lang ito isang kutsarita sa bawat kainan. Madalas paulit-ulit itong ginagamit sa ulam, sa sausawan, at paminsan-minsan ay diretso sa kanin. Sa mga seniors, ang sobrang sodium intake ay may direktang epekto sa blood pressure, kidney function, joint inflammation, at sa ilan, pananakit ng ulo at panlalabo ng paningin. Hindi mo agad mararamdaman ang pinsala. Tahimik itong nangyayari. Unti-unting naiipon ang tubig sa katawan na maaring magdulot ng pamamaga sa binti, pagbilis ng tibok ng puso,
o paghina ng paghihi. At kung ikaw ay umiinom ng maintenance para sa alta presyon, mas lalong lumalala ang epekto. Dahil kahit may gamot ka na, kung araw-araw mong nilulunod sa toyo ang kinakain mo, para ka ring naglalaro sa sariling presyon. Ngunit paano nga ba lilimitahan ang toyo kung ito ay bahagi na ng panlasa? Gaya ni Aling Sion, ang una niyang ginawa ay pagtikim bago magsawsaw. Kung sapat na ang alat ng ulam, hindi na niya dinadagdagan. Pangalawa, pumili siya ng low-sodium soy sauce sa grocery. At sa tuwing nagsasawsaw siya, sinusukat niya sa maliit na kutsara, hindi na padalos-dalos. Resulta, mas gumaan ang katawan, mas madalang ang pamamaga, at mas naging aware siya na ang kaunting toyo pala ay may epekto. Lalo na kung palagi, hindi natin sinasabi na masama ang toyo sa lahat. Pero kung madalas kang napapagod, parang laging may paninigas ng batok o pamamaga ng binti, baka hindi mo lang iniisip na ang sagot ay nasa platitong nasa gilid ng plato mo. Dahil sa edad na ito, ang tunay na malasakit sa sarili ay hindi lang sa gamot. Nasa bawat patak ng sausawan mo rin. Pito, okra. Kapag tinanong mo ang isang senior kung anong gulay ang paborito nila, kadalasan ay kabilang ang okra sa listahan. Mura, madaling lutuin, at kilalang mataas sa fiber. Tuwing umaga, sinasawsaw sa bagong o suka. Tuwing tanghalian, kasama sa sabaw. At tuwing hapunan, steamed o ginisa. Marami ang naniniwalang ang okra ay gamit ng kalikasan para sa kalusugan. Pero hindi rin alam ng karamihan na sa likod ng kanyang malapot at madulas na laman ay may sangkap na maaaring makapinsala sa bato at bituka ng isang senior. Ang okra ay may natural na taglay na tinatawag na oxalates, isang uri ng compound na kapag sumobra sa katawan ay maaaring magdulot ng kidney stones o pamamaga sa bituka. Ayon sa National Institute of Health, ang oxalates ay karaniwang nakikita sa mga gulay tulad ng spinach, your beets at okra. Sa mga kabataan, kayang balansehin ito ng katawan. Pero sa mga matatanda, lalo na kung may history ng UTI, kidney disease o iniinom na maintenance drugs, ang labis na oxalates ay maaaring maging tahimik na kalaban. Kapag araw-araw mong kinakain ang okra, lalo na kung kulang sa luto o hilaw, unti-unti itong naiipon sa kidney. Sa una, wala kang mararamdaman. Pero sa mga susunod na buwan, mapapansin mong may kirot sa bandang tagiliran. O kaya'y paminsan-minsan ay parang nananakit ang ibabang likod. Minsan ay sinasabayan pa ng pag-ihi ng madalas o pananakit habang umiihi. Kapag hindi naagapan, pwedeng humantong sa formation ng calcium oxalate crystals na siyang pangunahing sangkap ng kidney stones. Bukod pa rito, kapag masyado kang mahilig sa okra pero hindi ka sapat uminom ng tubig, mas lumalala ang epekto. Ang oxalate ay nangangailangan ng sapat na hydration para mailabas ng katawan. Kung kulang ka sa tubig, mas tumitindi ang pananatili nito sa kidney. Isa pa sa mga hindi alam ng karamihan, ang sobrang oxalate exposure ay maaaring makairita rin sa lining ng bituka. Kaya't may mga senior na dumaranas ng kabag, bloating, o bigla ang paninigas ng tiyan kahit wala namang mali sa pagkain nila. Pero hindi nila alam ang simpleng okra ang posibleng sanhi. Hindi natin sinasabing bawal ang okra. Pero tulad ng lahat ng bagay, ang susi ay tamang dami at tamang preparasyon. Kapag pinakuluan ng sapat at hindi araw-araw na ulam, maaaring ligtas ito. Pero kung ikaw ay senior na may maintenance sa bato, may history ng urinary issues o madalas makaranas ng pananakit ng tiyan, baka panahon na para pahingahin muna ang katawan mo sa okra. Dahil sa edad na ito, ang gulay na akala mong nagpapalakas ay baka isa sa unti-unting nagpapahina. At ang unang hakbang ay hindi pagtigil agad, kundi pag-alam muna kung kailan sapat na ang sapat. Bonus ampalaya juice. Si Aling Nida, 66 na anyos, ay araw-araw umiinom ng katas ng ampalaya. Pinaniniwalaan niyang ito ang natural na gamot sa diabetes.
Pero nitong isang linggo, nawalan siya ng gana, kinikilabutan at minsan ay nanginginig pa. Nang ipasuri, hypoglycemia pala, sobrang baba ng blood sugar. Ang ampalaya juice kapag sobra ay maaaring magpababa ng glucose sa delikadong antas. Lalo na kung iniinom kasabay ng maintenance. Maaari rin itong magdulot ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Natural man ito, pero hindi laging ligtas. Dahil kahit ang damo, kapag mali ang gamit, ay nagiging lason. Mga senior, sa panahon ngayon, hindi sapat ang healthy daw. Dapat alam mo kung kailan ito para sa iyo at kailan ito hindi. Kung may natutunan ka sa video na to, mag-iwan ka ng komento, kalusugan ng kayamanan. Mag-subscribe ka na at ibahagi ito sa isang kaibigan na mahal mo. Dahil minsan ang simpleng video ay pwedeng magligtas ng isang buhay.